Ito mga papsidoti, oh. Yung pusa ko. May tumutubo na siyang balahibo dito sa may ganito, oh. Parang magkakaroon siya ng parang lions. Ano ba yun? Yung parang paikot dito. Ewan ko. So ito si Doti mga paps. Ano pa lang to? 5 months more or less. Babae siya. Sabi nung iba maliit daw. Ewan ko. Hindi ko alam. First time ko lang rin nagkaroon ng pusa. Doti? Doti? Tagal na kasi ako hindi nakakapag-upload mga paps. Nagtatanong yung girlfriend ko. Ayan, hi love. Tatanong sa akin, ba't daw di ako nakakapag-upload? And sabi ko, ang hirap kasi mag-isip ng content. Wala pa ako ma-content no mga paps, kaya talagang di ako nakakapag-upload. Nirecommend niya sa akin, suggestion niya, i-content ko raw yung vlog na dog versus cat. No? Ano ba yung experience ko sa pagkakaroon ng alagang pusa? At experience ko compare sa pagkakaroon ng alagang aso. So ano ba yung mga differences or mga perception ko, mga experience ko sa lahat ng comparison ko sa pagkakaroon ng pusa and pagkakaroon din ng aso. So sa mga tropa natin dyan, sa mga subscriber, matagal nyo nang alam na meron akong mga aso. 3 years na rin ako mahigit na nagkakaroon ng aso. And ito nga first time kong magkaroon ng pusa. Doti, up here. Up. Good girl. Yan. Alright, so start tayo mga tropa P. Kung napanood nyo last time, itong si Doti, ipinalit ko to kay Tyler, no? Dahil nahirapan na ako alagaan si Tyler. So ilang months ko palang kasama dito si Doti sa shop. Siguro mga 2 months more or less na alaga ko pa lang to si Doti, no? So marami na rin ako mga experience na natutunan. Dati wala akong ka-idea sa pag-aalaga ng pusa. Pati yung mga cat food, hindi ko alam yan kung ano. Okay, unang-unang comparison natin, syempre yung presyo. Pero kung halimbawa mag-aalaga ka ng, gusto mo lang talagang mag-alaga ng aso or pusa, pwede ka naman mag-alaga ng aspin, pwede ka mag-alaga ng puspin, syempre para hingiin mo lang. At least yun, walang price. 'Di ba? Kung gusto mo lang talagang mag-alaga. Pero kung merong presyo naman, magre-range of course, ang aso versus pusa, ang normal range ng aso, for example, Belgian, nasa 10,000 more or less, 10 to 15 or 8 to 15,000 ng Belgian. Depende sa quality, depende sa breeder. Ngayon, yung German, medyo mas mahal, nasa 35 to 50 and above, hanggang 100k. Depende rin sa aso, yung mga alabay, mas malalaki. Caucasian, Shepherd, nasa 100k more or less. Ito namang pusa, kagaya nitong Persian, normal na Persian, papalo yan ng mga 5,000 more or less. 4 to 7,000, nasa ganon. Yung mga mas mahal, kagaya ng mga Scottish Fold, British Shorthair, tapos yung Sphinx, yung walang balahibo, ang alam ko nasa mga more or less 25 to 35 hanggang 50k siguro yung mga yan. So, depende. Ako kasi, gusto ko lang naman talaga ng merong kasama dito sa pet shop para hindi ako mainip. And isa pa, gusto ko magkaroon ng bantay dito sa pet shop, no? So, ayun, ito namang ganitong Persian, hindi naman to ganong kamahalan. Pero kita nyo naman, solid tong pusa ako na to kasi hindi to lumalabas, tapos sobrang bait na to, behave sa mga customers. So, ang judgment ko sa price, depende sa quality, depende sa type ng breed, kung anong breed ng aso or pusa ang kukunin nyo, doon yun depende. Hindi porket mas malaki yung aso, mas mahal na yung aso, hindi po ganon. Pag-isipan nyo kung anong breed ng kukunin nyo, kung ano ba yung kaya ng budget nyo, kung ano ba yung pangarap nyong breed ng aso or pusa. So, ganon. For example, nabili nyo na yung aso or pusa, ano ba yung mga gastos? Siyempre, unang-una, vaccine, deworm, tsaka yung mga vitamins. Para sa akin, mas mahal ang maintenance ng aso dyan. Para sa aso po, kailangan nyo ng 4 hanggang 5 vaccines. Depende sa program ng vet nyo bago ma-full vaccinated. Ang pusa naman, 2 lang pala. Tapos malayo pa yung interval, 2 vaccines lang ang pusa. Tapos mga booster na yung kasunod. Dog food or cat food, pagdating naman sa pagkain, mas magastos pa rin ng aso. Meron akong 3 aso. Nung nagpapalaki sila, young adult, talagang matindi yung pakain ko doon. Sagana sa vitamins and other stuff. Gumagastos ako ng 6,000 a month noon. 5 to 6,000. Ngayon, malalaki na yung aso ko, magastos pa rin. Nasa mga 40 kilos more or less na dog food yung pinapakain ko sa kanila. Kasi yung 35 kilos na doggy beef, kulang sa kanila sa 1 month eh. Nagbibigay pa ako doon ng rice. Sa pusa naman dito, ang kinakain na to ay special cat. Tapos, pinapakain ko rin to ng cat cuisine. Ang per kilo noon, mas mahal din ng konti, pero hindi naman kasi ganun kalakas kumain tong pusa. Ang pinagkaiba pa nila yung aso, pag kumain yan, uubusin niya agad yung pagkain niya. Ang pusa, hindi niya agad kakainin, uunti-untiin niya. Actually, ang pusa nga kahit naiwanan mo to ng 3 araw
basta meron lang siyang pagkain sa dispenser niya at saka tubig, walang problema. Mabubuhay siya ng sarili, unlike sa aso. Mas alagain ng aso, di ba? Ito, sino naman ang mas mahirap alagaan? Aso or pusa? Ang sagot ko dyan, mas mahirap alagaan ng aso. Bakit? Unang-una, ang pusa pwede mong iwanan na kagaya sa pet shop. Actually, itong pusa ko, dito to nakatira sa pet shop. Special cut yung pakain ko sa kanya. Tapos may tubig lang. Tapos pag nagugutom yan, papasok lang dyan. Then 24 hours lang siyang naka-alpas dito sa pet shop. Tapos ang pinaka-ayoko, may makapasok na daga dito sa pet shop. Kaya ito, pinalagyan to ng screen dito no? May screen yan para hindi makapasok dyan yung daga. Kaso lang kapag syempre naka-open ako, nakakalusot dito, may isang nakasalising daga. No? May nakapasok na maliit na daga. Nangungulit dito. Kapag gabi, nakita ko sa CCTV, naglalakad-lakad siya dito. So, ang ginawa ko, pinakawalan ko na si Dottie. Tapos nakita ko sa video na hinabol-habol niya yung daga. Though hindi naman niya kinakagat, hinahabol-habol niya lang, tapos kinukulit niya. Wala na yung daga na pumapasok dito. Umalis na. So, ayun lang. Nakakatuwa din na talagang kumbaga may function din yung pusa dito na maging bantay nga. Kasi yun ang pinakaayoko, yung itong mga dog foods natin saka cat foods, makainan ng daga, maihian, mataihan, kasi may chance din na magkaroon ng leptospirosis yung mga aso kapag ganun ang nangyari. Kaya ako, I'll make sure talaga na safety yung area ko, na maganda yung storage nitong mga dog foods ko, tsaka mga cat foods. Ito yung isa pa sa maganda sa pusa, na potty trained na siya, umiihi siya tsaka tumatae dito lang sa litter sand niya. Kaya andyan, kapag tumatay dyan yung pusa, tinatabunan niya. Ayan, kagaya yan, tae niya. Mabaho yung poop ng pusa kung naamoy nyo yan. Pero medyo nababawasan kasi napapatay nung litter sand yung amoy nung poop niya. Kaya dito sa buong pet shop, hindi bumabaho ng todo kasi yun nga, tas nililinis ko rin siya pag umaga tsaka gabi bago ako magsara. Itong ganito mga paps, ayun yung ginagamit ko, yung brand na yon. 10 liters yan, 8 kilos. Siguro mga 1 month ko nang ginagamit yan, pero halos kalahati pa rin. Yan, marami lang akong stocks ng mga sand liter available dito sa pet shop. Good girl, Dottie. Mabait itong pusa na to Yun ang kagandahan sa pusa. Kahit iwanan ko lang siya dito, nabubuhay siya mag-isa. Unlike sa aso, napakahirap linisin ng poop. Pag pinapasok ko sa pet shop yon, tatae kung saan-saan, ihi kung saan-saan. So, yun yung mas pinagkaiba nila. Isa pa yung aso, mostly niyan talaga, medyo may amoy yung aso. Lalo na pag hinawakan mo yung balahibo niya, or yung skin niya, or yung paa niya. Lalo na pag nakatapak-tapak ng poop yung aso, napakabaho ng paa. Tapos, kahit napaliguan mo siyang madalas, talagang may amoy talaga ang aso. Ewan ko depende siguro sa breed dyan, pero sa experience ko, mas may amoy or mas maamoy yung katawan ng aso, unlike sa pusa. So, sa maintenance, mas lalakas din yung aso kasi kailangan mong paliguan ng mas madalas. Itong pusa na to, siguro mga huling ligo na to, 1 week na mahigit. Magto 2 weeks nang walang ligo to, pero hindi siya umaamoy. Kahit na amuyin ko siya, tapos na yakap-yakapin ko, hindi umaamoy. Sa aso hindi ko to nagagawa. Pero sa pusa, okay, 'di ba? Tsaka yung mga customers dito, pag nakikita nila to si Dottie, tinatanong kung pwedeng kapitan. Isa pa sa kanya, nagustuhan ko kasi maamo siya. Tapos, yun nga, hindi na siya sobrang alagain, no? Madali lang alagaan ng pusa sa totoo lang. Basta may pagkain lang, sand liter, tubig, okay na, walang problema sa pusa. For example, meron kayong trabaho, kung talagang wala kayong time para sa pet, mas maganda, alagaan yung pusa. Kasi itong pusa, kahit iwanan nyo sa bahay, umalis kayo ng 12 hours, magtrabaho kayo, pag umuwi kayo, okay lang to Ang aso, pag iniwanan mo ng matagal, naku kawawa, umiiyak, tapos nalulungkot, nade-depress, lalo na yung mga small breeds. Itong pusa, hindi. Basta may kinakain siya, meron siyang nalalaro, may mga toys siya, meron siyang pagkain, may litter sand, walang problema dito. O halimbawa, wala pa kayong pet, magde-decide pa lang kayo kung ano ba talaga yung kukunin nyo, aso or pusa. Kung medyo maliit yung area nyo, for example, nakatira kayo sa condo, or sa apartment na maliit na walang bakuran, mas maganda magpusa kayo. Kasi sa pusa, kahit sa loob ng bahay, pwede siyang alagaan. Though pwede rin namang alagaan yung aso, mas alagain nga lang yung aso. Yung pusa, kahit nakatira siya sa loob ng kondo na maliit lang, basta may litter sand, salayan nyo lang mag-potty train, pwede na yun doon. Tsaka sa totoo lang, mabaho yung tae ng pusa, pero kapag tinabunan niya, nawawala na yung amoy. Hindi na masyadong maamoy, para sa experience ko
So sa pag-aalaga naman ng kahit anumang alaga yan, no? Kahit na aso man yan, ibon, isda, kailangan mo talaga dyan ng time. Lalo na dito sa mga ganito, kailangan mo ng pasensya, kailangan mo ng budget, kailangan mo talaga ng pera, pambili ng mga pangangailangan nila. Pag nagkasakit, kailangan meron kang fund pang patakbo sa vet. At huling-huli, commitment. Kagaya nito ngayon, sila mama umalis, nakailang luwas na sila. Hindi ako makasama kasi walang magpapakain ng mga aso. Tapos itong pusa, wala ring mag-aalaga. At syempre, itong pet shop, hindi ko rin maiwan kaya hindi ako makaalis. So, yun talaga, commitment sa mga pets. Kaya, huwag kayong mag-decide na bigla na lang yung kukuha ng pets tapos mahirapan kayo sa commitment. Yun lang talaga, pang matagalang long-term commitment yung pag-aalaga at pagkakaroon ng pets. Sino daw ba ang mas malakas manira ng gamit? Itong pusa kasi, naninira din ng gamit, pero usually naman, nag-ano lang sila, yung parang naghahanap lang sila ng mapaglulubugan nung paw nila, nung kuko. Meron kang abaka na tali, na pwede nilang pagganunan ng kamay nila or ng kuko. Itong upuan na to, lagi niyang kinakalmot to eh. Kaya nga nilalagyan ko ng plastic to pag gabi kasi ito yung pinagtitripan niya, masisira, maghihimulmol. Sa aso naman, lalo na yung mga working breeds na mga hyper, kagaya ng Belgian, tapos yung mga ibang mga Jack Russell or other breeds, malakas din mangat-ngat yung mga yon. Mas malaki yung damage na pwedeng gawin ng aso kasi kapag napagtripan nila yung mga kagaya niyan, yung mga tapaludo ng motor or yung mga tsinelas, nako, ubus talaga yan, talagang ngangat-ngatin ng aso yan. Pero yung mga ganung bagay naman, pwede namang ma-prevent. Kailangan lang nating idisiplina yung aso or i-correct natin sila kapag ginagawa nila yung mga ganung bagay. So ano nga ba yung mas madaling matrain, aso or pusa? Ako kasi, natitrain ko na yung aso ko dati pa. Pero itong pusa, first time kong magkaroon ng alaga, para sa akin, natitrain din naman itong pusa kasi tinry ko siya ng hand feeding, okay naman. Tapos pag tinatawag ko siya sa pangalan niya, lumalapit naman. Tapos yung mga basic na, alam na nito yung mga sit, tapos yung parang sit pretty, alam na rin ng pusa na to. Kaya nga nakakatuwa din na matalino rin pala tong mga pusa. Pero para sa akin, iba yung kayang gawin ng aso eh. So parehas naman silang trainable pero parang mas advantage lang yung aso kasi yun nga, kagaya ni Bella, ang dami niyang alam ding command. Tapos talagang parang may connection din talaga. Ito sa pusa kasi medyo mahina yung connection ko dito eh. Unlike sa aso talagang parang naiintindihan ako eh. Ito, ewan ko dito sa pusa na to. Kung naiintindihan ako nito. Alright, so yun lang naman yung mga comparisons na may share ko sa inyo tungkol sa dogs and cats. So sana po meron kayong information na nakuha at ma-apply nyo rin or makatulong yung mga sinabi ko sa pagdedesisyon nyo kung ano ba yung aalagaan nyo, kung aso or pusa. So yun lang, hanggang dito na lang. Pop Sneaks out!